Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako matulog na mag-vlog muna ako sa bukas. So, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na po sa mga kapwa ko Dabawinyo sa Davao Region, maing buntag sa inyo nga tanan. At sa mga kapwa ko po OFW sa around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ito na, mga lalabs, mga vayots, ang pasabog ni Senadora Amy Marcos. Nagsalita patungkol dito sa flood control, no? Nasaan na daw yung pera? Kalain mo, 1.4 billion pesos palang ginagastos ng gobyerno mula sa tax ng taong bayan para dyan sa putang inang flood control na yan, na wala naman talagang flood control dahil kinukurakot ng mga kongresista. So, nabuking tuloy sila ngayon ni Senadora Amy Marcos. Ito nakakatawa kay Senadora Amy Marcos, no? Nagsalita siya patungkol dito sa flood control, pero tahimik siya doon sa issue ng video ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay sumisinghot. Ay, hindi pala. Sobra naman yung ganyan ko, no? Masyado nga yun. Tumitirik pa mata ganyan. Ayun, tahimik si Senadora Amy Marcos, hindi man lang pinabulaan, no, na hindi totoo yung video, hindi totoo na gumagamit ng droga ang kapatid niya, na kahit si Sandro Marcos, in-interview din siya nung Lunes, no? Doon sa Senate, sa Congress. Ang sabi din niya, hindi din niya dinideny na gumagamit yung tatay niya ng droga, or hindi din niya kinokompirma. Basta ang sabi lang niya, it's expected daw nila na may video na ilalabas. So, ibig sabihin, totoong nagdodroga. Wala man lang sa pamilya ni Bongbong Marcos ang nagtanggol sa kanya na hindi totoo. Kahit si Lisa Marcos mismo, yung kanyang asawang palakang kukak, hindi na nagsabi. Yung tatandaan ninyo, chance na kahit si Bongbong Marcos mismo, noong January na sinabihan siya ni Tatay Digong nung maisog rally doon sa Davao, na may presidente tayong bangag. Yun, si Marcos, bangag yan. Sabi nila Tatay Digong, nagmula yun sa kanya. May presidente tayong bangag noon, bangag hanggang ngayon. Nung tinanong si Bongbong Marcos, chance na rin sana niya ipagtanggol ang kanyang sarili that time. Na hindi totoo, para bulaanan niya, ganyan. Pero wala, tinawanan lang niya. Ang sagot niya, fentanyl daw yun. Resulta daw yun ng paggamit natin Pangulong Duterte ng fentanyl, kaya nasabi. So, ganito din ngayon, Lisa Marcos. Nagpa-interview kay Tonying. Sinabi ba niya na hindi totoong gumagamit ang asawa niya? Wala. Pero ngayon, maingay si Senadora Amy Marcos sa flood control dahil pahiya sila dito, pamilya nila, apelyido nila eh. Kasi sinasabi na, pag Marcos, diba, Senadora Amy, sabi niya yan. Pag Marcos, pag Marcos daw, pag pangalang Marcos, ang tumatatak daw sa utak ng taong bayan is sila yung may pinaka maganda or pinakamaraming pinagawang infrastructure sa Pilipinas. So, anyari? Dahil nagyabang si Bongbong Marcos ng kanyang zona, dahil tapos na ang El Nino, La Nina na naman daw ang paghahandaan. So, meron tayong 5,500 na mga flood controls. Ito. Dahil posibleng hindi alam ni Bongbong Marcos na may bagyong paparating. Twin nga yun eh. Lagi ko napapanood yun sa balita. At yun, lagi po yung pinopost ni Jason sa kanyang Facebook page. Laging sinasabi na mag-ingat kayo, mag-ingat mga kabayan. Dahil ganito, si Bongbong Marcos pang hindi. Walang alam. Kasi nga nakafocus sila sa kanilang kasiyahan sa zona, kanyang mga lamon nila doon sa 20 million na budget, yung mga tawag dito, fashion show ng mga asawa, ng mga senador, mga kongresista, at yung mga kongresista din ng mga babae at mga senador. Patalbugan sila ng maganda nilang mga damit na animo nasa Hollywood ang mga putang ina. So ngayon, hindi nila na
ano na nakalimutan ba ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga putragis din ng mga gabinete yung bagyo na may parating. So, kampante si Bongbong Marcos na mayroon daw 5,500 flood control. So, kahit may bagyo, mag-ulan, ganyan. So, kampante siya na hindi gagaya kay Ondoy. Isang point na lang kaya ang pagitan. Pareho na si Ondoy at si Karina. So, ngayon, ito, si Senadora Amy Marcos, nagsalita, no? Ito, pakinggan natin, ha? At magpapatawag na naman daw ng Senate hearing. Asan na yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon? Yun. Baka naman kung ano-ano ang rine-report ninyo sa ading ko, baka iba-iba naman ang rine-report ninyo sa presidente. Wag naman. Iyan ang panawagan ni Senadora Amy naman. Hindi naman 4 years old si Bongbong Marcos para mauto pa. Matanda na po yung kapatid mo. Maputi na din po yung bulbul niya para mauto pa siya ng kanang mga tao sa paligid. And besides, kalak ba nag-aral yan sa Oxford? Matalino. Ano yan? Di ba niya kayang i-verify bago, halimbawa, nakatanggap siya ng ganito? Pinaghandaan kayo ito ni Bongbong Marcos, di ba sabi niya? Ang 2 linggo ang kanyang suna kung anong sinusulat-sulat niya doon. O so, halimbawa, may natanggap siyang datos dito sa flood controls na to. Hindi ba niya kayang ipa-verify sa kanyang mga tauhan? So, rin ito, tingnan kung saan ba talaga ang mga location ng mga putang inang flood control na yan. Para hindi ako mapapahiya sa aking zona, para naman mapasaya ko kahit papano ang taong bayan dahil napakapalpak ng aking administrasyon. Ganyan sana. Hindi naman yan siya mauuto eh. Pero unless, kung alam talaga ni Bongbong Marcos na walang flood control dahil yung budget binulsa na nila kasabwat itong number 1, DPWH. Dahil doon yun na lahat ng mga budget na billions of pesos. Kalain mo, 1.4 billion a day ang ginagastos daw para dito sa mga haynayupak na flood controls na yan na hindi inaasahan, mas matindi yung baha. Bakit? Hoy! Mga kawatang, mga putang inang, mga putragis na mga kongresista dyan, hanggang ngayon, hindi niyo pa sinasagot o tinutugunan ang hamon sa inyo ni dating Pangulong Duterte na open the book of your fucking account. Wala eh. O ito tamang putang inang DPWH na to, talaga namang, sino ba yung sekretary ng diputang DPWH na yan? Ito kasi ang nangyayari, mga lalags, mga banyots. Tingnan mo yung, kailan ba yun, may vlog ako, kahapon ba yun, kagabi, na mayroong isang parang wall, yung doon, nagko-cover sa, ano ba tawag doon, dyan sa Silang Cavite, na yun sana yung magpoprotekta doon sa mga bundok na para hindi mag-landslide. Aba yun parang naunang gumuho. Substandard. Katatapos lang ng project. Bakit? Bakit ganitong style? Mula sa budget, halimbawa sa Kongreso, tapos dalhin sa Senado yung budget for, halimbawa, sa buong taon. Tapos, halimbawa, yung aprobado sa, gaya ng sinasabi ni Senadora Amy Marcos, dito is 400 billion. Or something ganyan yung budget ng DPWH. So, aprobahan yan ng mga kongresista, tapos pa sa senador, tapos bicameral, punta na yan sa presidente, pipirmahan yan, approval. Ngayon, itong mga kongresista dyan, gaya ni Manix Dalipe, nila ni Dong Gonzales, nila ni, sino ba ito? Saldico, Eric Yap, may mga kampanya yan sila eh. Kaya nga nakasuhan yan eh. Substandard. Sino ba yun? Si Suarez. Ayan. May mga kumpanya sila na sumusundot din sila doon sa DPWH, nangungontrata din sila. So, kakat kung yung DPWH, kukuha naman yung Congress doon kasi para budget nila doon sa kanilang distrito. Tapos,
doon pa sa kanilang kumpanya lahat. Tapos ang lahat ng mga materials bilihin, kung yung halaga ng materials, halimbawa yung isang mataas na bakal, ganyan na maliit, halimbawa 300 ang isa, gagawin nila yung 800. Ganyan ba? Dahil corruption. Amy Marcos matapos ang mapaminsalang pagbaha na naranasan sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa matinding pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Anya, itigil na muna ang turuan kung anong sanhi ng matinding pagbaha at dapat nang solusyonan ang flood control projects lalo na't panahon na ngayon ng Hindi yung tigil ang turuan. Karapatan namin taong bayan bilang taxpayers na naghihirap ngayon na yung iba halos wala na nga malamon. Tapos kayo ito billions of pesos from a taxpayer's money ang ginagastos ninyo, nilulustay ninyo, binubulsa ninyo, mga putang ina kayo. Karapatan po naming malaman yun. Pira namin yun. Bawal kami magtanong. Putragis kayo. Nang ulan, dismayado ang presidential sister dahil mahigit 400 bilyong piso umano ang nilalagak ng mga mambabatas para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga proyekto kontra baha. Medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Wow. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera? Magpapatawag ng pagdinig si Senator Bong Revilla bilang chairperson ng Senate Committee on Public Works sa oras na matapos ang rescue and cleanup operation sa mga apektadong lugar. Anya, hindi na dapat maulit ang nangyaring pagbaha ngayong nakita na ang matinding epekto at abala ng habagat. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, layo ng investigasyon na malaman ang kasalukuyang lagay ng flood control system sa bansa at makagawa ng solusyon para maprotektahan ang publiko mula sa matinding pagbaha. Anya, hindi katanggap-tanggap ang paulit-ulit na epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Sabay tanong kung ano nang nangyari sa infrastructure program ng administrasyon. Ipinunto rin ng senador na aabot sa 255 billion pesos ang inilagak na pondo para sa flood control projects ng TPWH sa ilalim ng 2024 national budget na mas malaki pa niya sa pondo ng ibang sektor gaya sa irigasyon, pagpapatayo ng mga bagong ospital at maging panukalang budget para sa Departments of National Defense at Social Welfare and Development. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Saan ang pira? Andun, napunta sa ano? Sa akap, sa tupad. Andun, sa ayuda. At ito ngayon, nakakahanap pa ngayon. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, paapir-apir pa ang mga piste. Bakit? Ito yung it's time for them to shine na mangutang. Dahil yung budget ng 2024, third quarter pa lang ng taon na ito, 3 months pa lang mula pagpasok ng 2024, ubos na po yung 80%. So, wala ng pera yung gobyerno ngayon. Napunta na sa akap, tupad, tag 500 billion, andoon sa Maharlika Funds, andoon sa unprogram na 800 billion, di umano, sabi ni Attorney Vic, ang unprogram ni po Bangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi yun yung gamitin para itulong dito ngayon sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, ng baha? Hindi pa yun naglandfall si Karina, ha? Paano kung naglandfall? Anong mangyayari sa mga tao sa Metro Manila? Yun, gaba din yan dyan, karma din yan ng mga ibang mga tanso, ng mga loyalista na natutuwa ang mga iho di putang putrages doon sa bagyo, dilobyo din mga baha doon nangyari sa China. Tinatawanan nila, deserve ninyo yan dahil nang aagaw kayo ng isla namin. O ngayon, binalikan din kayo, binaha yung Pilipinas. O ano ngayon, sasabihin din ng China, deserve din ninyong bahain dahil ninakaw ninyo, kinuha din ninyo yung isla namin. Yun eh. Binalikan ng Pilipinas, nagabaan dahil ikinatuwa ng ibang mga putragis na mga Pilipino, lalo na itong mga keyboard warrior, na mga tanga, na mga
loyalista, yung mga talyanista, no? Kasi pag when it comes to loyalista, yung mga matatanda talaga yan, Marcos Senior. Yung mga bago ngayon, yung karamihan dyan naman, bayad ng mga trolls ang mga putang ina. Yan, natutuwa. Deserve ng China. O ngayon, ano rin mararamdaman ninyong sabihin ng China na deserve ng Pilipinas din bahain dahil binalik lang din sa inyo yung mga ginagawa ninyo sa amin. Ayun. Buti nga sa inyo. So ito ngayon 1.4 billion a day yung ginagastos sa budget dyan sa flood control. Metro Manila lang yun. Wala nga doon sa mga bukid-bukid. Anong nangyari? Hoy, congressman, mga putang inan nyo. Saan yun nilagay na bank account yung pera? Andoon na ba sa sa Panama? Panama paper? Andoon ba sa Cayman Island? Or kung saan-saan pa? Andoon sa, tawag pa dito, yung sa Hungary? May pangalan yun na lugar doon. Doon ba niyo tinago yung mga pera ng taong bayan? Tapos ngayon, gagamitin na naman ninyo yung baha ngayon para magpaawa sa taong bayan, para mamigay, kunyari, kayo na naman ng mga kapiranggot ngayon na tag 2 kilong bigas, noodles, o ano dyan, o pagpalagyan natin 1,000 piso para sa eleksyon, iboto na naman kayo sa susunod na taon pagka-kongresista. Putragis kayo. Yes po po. So ano sasabi ninyo dito sa sinasabi nireklamo ni Senadora Ivy Marcos na baka daw kung ano-ano yung mga pinagbibigay kay Bongbong Marcos, hindi na siya bata. Na wala siyang kaalam-alam, kamuang-muang na hindi niya kayang i-verify kung totoo ba yung flood control na yan or hindi bago siya nagngangaw-ngaw doon, nagyabang sa kanyang zona. Yung ending, pinak-check siya ni Bagyong Karina na pahiya siya. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless. Gaya nga lang sinasabi ni Bibi Sara. Shukran and maassalama.